So, ano nga ba yung mga requirements na dinala ko doon sa BIR nang kumuha ako ng tax residency? Una, pupunta ka sa barangay, hingi ka ng barangay certificate for, sabihin mo, for tax residency or proof of residency. Ayan. And meron po siyang bayad, 100 pesos. Okay? Next po, ready mo yung ID mo, i-xerox mo back to back, tapos pirmahan mo ng 3 pirma. Okay? Yung valid ID po ha. Ang ginamit ko po is national ID, kaya dapat valid po. So, ikaw na bahala kung ng ID ang gagamitin mo, basta alam mong valid. Next po, in-screenshot ko yung aking YouTube channel, and then ni-screenshot ko rin po yung aking salary. So, yun lang po. Yun lang yung dinala ko doon. And, pagdating ko doon sa main BIR, so sa main sa Agham Road muna ako punta, Agham Road. Pagdating ko doon, pumunta kagad ako sa information. Kasi, para alamin ko kung ano yung unang hakbang or una kong gawin. Diba? Pero bago po tayo magpatuloy sa ating sa aking vlog, gusto ko lang pong mag-shoutout kay Sir Edward Panganiban. Sir, mega love shoutout sa iyo from Manilians Vlog. Thank you po sa pag-asikaso mo po sa akin. Napaka-approachable nyo po. So si Sir Edward Panganiban po, siya po yung nasa information po ng BIR dyan sa Agham. Okay, thank you so much, sir. Napakabait. Okay. And next po, so pinapunta ko ni sir doon sa may preview sa may Commonwealth Avenue sa North Fairview, Quezon City. Kasi yung address ko, yun doon niya ako pinapasa. Doon niya ako pinaasikaso ng aking tax residency. And pagdating ko doon sa Fairview, so nagtanong lang ako sa guard. Sabi ko, ano po yung unang hakbang na gagawin ko? Ako po ay magkukuha po ng tax residency. Ako po ay mag-register ng aking YouTube channel. So, ituturo ka kaagad kung ano yung gagawin mo. So, ganun lang po. Kung hindi mo alam yung hakbang or yung gagawin mo, lapit ka lang sa gwardiya and silang bahalang magturo sa iyo. And pagdating ko nga doon, tinanong kagad ako anong kailangan ko. So, yun, sinabi ko kagad, na-register ko po yung aking YouTube channel, kailangan ko po ng tax residency. After that, tinanong niya na ako kung ano yung mga dala-dala kong requirements. So, ayun na, hindi na nila masyadong binusisi yung requirements ko. Basta nung tinanong niya ako, anong proof mo na ikaw ay nakatira dyan sa Quezon City? So, meron ka bang proof na address kung talagang ikaw ba ay taga Quezon City? So, pinakita ko kaagad yung aking barangay certificate. And, okay. And next is, sabi niya, meron ka bang Xerox ng ID? Sabi ko, meron po akong ID dito pero hindi ko pa po na Xerox. Sabi niya man, no worries kasi meron namang Xerox dyan sa labas. So, ayun, lumabas ako saglit. Binigyan ako ng form. Sabi niya, meron ka bang form dyan? 1901. So, itong form na pinilapan ko, 1901. 1901. Sabi ko, meron pa akong dinownload online. Pero sabi ni ma'am, hindi daw yon dahil luma na yung form na yon. Binigyan niya ako ng bagong form. Kaya kung ikaw gusto mong mag-file or pumunta sa BIR to register your YouTube channel or your social media, kung ano man yan, wag ka na mag-download kasi sayang yung pinaprint mo. So, bibigyan ka nila doon ng bago, no? So, sayang yung pinaprint ko, mahal pa naman. Pero, it's okay. And then, mag-fill up ka, okay? So, about dun sa fill up, gagawa ako ng bukod na vlog para masundan nyo naman yung paano ko finill upan yung form na 1901. So, pagkatapos ko finill upan nun, binigyan agad ako ng number, and then pumila kagad ako at tinawag agad ako. So, in-interview kagad ako, hinanapan ako ng binigay kagad yung form. Tapos, pagbigay ko sa form, hinanap kagad sa kanya yung ID na Xerox and yung card, yung ID card. And then, tinignan niya kung ano ba yun. Siyempre, titingnan nila yung kung ano ba yung valid ID ba yun. And after nun,
Hindi na siya naghanap pa ng kung ano-ano pa sa akin. Sinulat niya na kaagad, tinype niya na yung information ko, and nag-wait kaagad ako na tawagin yung pangalan ko kasi ginagawa na nila yung certificate ko. And sabi niya magbayad ako ng 45 pesos para sa resibo and stamp na 30 pesos. So, yun lang po yung babayaran nyo. Wala na pong iba. And, yung, yung sa akin naman, in my case, no, yung PIN number ko is, hindi siya legit. So, meron na pala silang nilalagay natin number mismo doon sa, proof of yung sa tax residency natin doon sa ating dito sa ating certificate. Ito, registration, lalagyan na po nila ng PIN number. So, meron na akong PIN number kaya hindi na ako mag-alala, hindi na rin ako kukuha kasi sila na po ang mag-provide. So, yun lamang po yung gagawin nyo para makakuha kayo ng certificate of residency. So, ito na sa akin, or certificate of registration. So, ito na yung pipicturan ko at i-send ko doon kay Google AdSense kasi naantay na nila to sa akin. So, 3 years silang nag-antay sa akin and ngayon lang ako nag-comply. So, yun lamang po. Kung may katanungan pa po kayo, pwede po kayo mag-message, mag-PM. So, anytime po, pwede po ako mag-answer sa inyong mga questions. So, yun lamang po. Maraming salamat sa panonood and God bless.